Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa bagong kontrobersiyang gumugulo dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ang tinatawag na Operation Choke Point 2.0 kung saan ay isa umanong hakbang na posibleng magdulot ng matinding epekto sa kalayaan ng crypto market, pati na rin sa mga negosyong may kaugnayan sa crypto. Pero ano nga ba ito at bakit po ito mahalagang maunawaan natin bilang mga Pinoy crypto traders at saka investors? At ayan ang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung ano po ang layunin ng Operation Choke Point 2.0. Ayan, ang Operation Choke Point 2.0 ayon sa mga ulat ay isang sinasabing hakbang ng ilang regulatory agencies sa Amerika na target ang cryptocurrency industry. Ayan, sa madaling salita ay sinisikap po nilang gawing mahirap para sa mga crypto firms na makakuha po ng access sa banking system o serbisyo mula sa mga bangko. Kung iisipin ay para po itong isang pagsasara ng mga pintuan ng traditional system na sa pagbabangko para sa mga kumpanyang nasa crypto space. Ang layunin umano nito ay pigilan ang posibleng risk na dala ng crypto industry. Pero maraming eksperto ang nagsasabi na maaring labis ang implikasyon nito. Ngayon ay ano po ang mga epekto nito sa free market? Ayan, ayon po kay Ginoong John Deaton, isang abogado at kilalang tagapagtanggol ng crypto, ang Operation Choke Point 2.0 ay direktang banta sa tinatawag po nating free market principles. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ang free market o malayang market ay tumutukoy po ito sa kalayaan ng negosyo na makipagkompetensya ng walang labis na kontrol mula sa gobyerno. Kapag pinigilan po ng regulatory bodies ang operasyon ng crypto companies sa pamamagitan po ng indirect bans tulad ng pagtanggal ng access sa banking services, parang unti-unti po nilang pinipilit ang industriya na magsara. At hindi lang crypto ang maapektuhan dito, pati na rin ang ibang industriya na maaring maging hindi pabor sa mga otoridad. Ngayon ay ano naman po ang papel ng FDIC at bakit po ito kontrobersyal ngayon? Ayan, ang isa pang mainit na usapin ay ang papel ng Federal Deposit Insurance Corporation or FDIC. Ang ahensyang ito ang siyang nangangasiwa sa seguridad ng mga deposito sa mga bangko sa Amerika. Ayon sa mga ulat, maaring konektado po ang FDIC sa mga hakbang laban sa crypto. Lalong uminit ang kontrobersiya ng magbitiw ang FDIC chairman na si Ginoong Martin Groenberg noong November. Dagdag pa rito ay iniutos din ng korte na bigyan ang Coinbase, isang malaking crypto exchange, ng access sa mga dokumentong hindi pa nailalabas ng FDIC. Posible umanong makakita ang Coinbase ng ebidensya na sangkot ang FDIC sa Operation Choke Point 2.0. Ngayon ay paano po apektado ang crypto industry sa mga kaganapang ito? Kung totoo po ang aligasyon, magiging mahirap para sa mga crypto firms na mag-operate sa ilalim ng ganitong sistema. Una, mawawalan po sila ng access sa basic banking services tulad po ng pagbubukas ng account o pagpoproseso ng mga transactions. Pangalawa, maaring matakot po ang mga ibang investors na pumasok sa crypto industry dahil sa tila pagiging high risk nito. At sa huli, ang inisyatibo tulad po ng Operation Choke Point 2.0 ay maaari pong magresulta sa mas mabagal na pag-usad ng innovation sa crypto space. Isang bagay po na mahalaga para sa financial inclusion at saka technological progress. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Una ay dapat po nating tandaan na ang anumang nangyayari sa crypto regulation sa Amerika ay meron po itong domino effect sa buong mundo. Kung ang mga kumpanyang nakabasis po sa Amerika ay mahihirapang mag-operate,
tiyak na maapektuhan din ang global market ng crypto. Kabilang na po ang mga exchanges at platforms na ginagamit natin dito sa Pilipinas. Pangalawa, posibleng magkaroon ng mas mataas na fees o mas mabagal na serbisyo kapag naapektuhan ang liquidity o kapital ng mga kumpanyang ito. At panghuli, maaari ring maapektuhan ang tiwala ng mga tao sa crypto bilang isang legitimate na investment option. Ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko, ang ganitong mga hakbang ay nagpapakita po ng kahalagahan ng tamang regulasyon sa crypto industry. Oo, kailangan natin ng mga batas na magbibigay po ng proteksyon laban sa mga scam at illegal na gawain. Pero hindi dapat isakripisyo ang kalayaan at saka innovation. Ang crypto ay hindi lamang po tungkol sa pera. Ito rin ay isang revolusyon sa technology at economy na may potensyal na makatulong sa mas maraming tao. Kaya mga ka-crypto, mahalaga po na maging maalam tayo sa mga isyong ito. Panatilihin po nating updated ang ating mga sarili at mag-ingat sa ating mga investments. Sa kabila po ng lahat ng hamon, nananatiling makapangyarihan ang ating mga boses bilang bahagi ng global crypto community. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.